Hindi ko alam kung dahil ba nagpalaygit ako, kaya nagagawa kong patulan ng bayaw ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mirna, 26 years old. Kung titignan mo ako ngayon, iisipin mong isa lang akong ordinaryong nanay sa probinsya. Laging pagod, laging may dalang plastik ng palengke, laging may batang nakakapit sa saya. Pero sa likod ng itsurang yon, may lihim akong hindi ko na kayang sarilinin. May 5 anak ako. Oo, 5. At 14 na taon pa lang ako nang unang sumama sa lalaking inakala kong makakasama ko habang buhay. Grade 8 pa lang ako noon. Ang iniisip ko palang dapat ay school projects, crush at pangarap maging teacher balang araw. Pero mas pinili kong sumama sa lalaking 18 taon na noon dahil pakiramdam ko mahal na mahal niya ako. Wala akong gabay, walang pumigil. Akala ko noon kapag mahal mo ang isang tao, sapat na iyon para mabuhay. Hindi ko namalayan, ilang buwan pa lang kaming magkasama, buntis na ako. Sa edad na dapat pinagsasabihan pa ako ng nanay ko kung anong oras uuwi, ako na ang nagpupuyat sa pag-aalaga ng sanggol. Sa edad na dapat nag-aaral pa ako, naglalaba ako na ng damit ng kinakasama ko. Hanggang sa nasundan pa at nasundan ulit. Isang anak, 2, 3, hanggang sa naging 5. Hindi ko namalayan, unti-unti na pala akong nawawala sa sarili ko. Noong una, masaya pa kami kahit mahirap. Pero habang dumarami ang responsibilidad, parang ako na lang ang lumalaban. Siya, madalas nasa labas, madalas may dahilan, madalas pagod daw. Hanggang isang araw hindi na siya umuwi. Nalaman ko na lang, may iba na pala siya. Sumama siya sa babaeng mas bata, mas malaya at walang 5 anak na nakaasa. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan niya kung may 5 batang umiiyak at isang pusong wasak. Ilang gabi akong hindi nakatulog kakaisip. Ano bang kulang sa akin? Hindi pa ba sapat ang sakripisyo ko? Pero wala akong oras para magmukmuk. May 5 batang kailangan pakainin. Kaya kahit wasak ako, tumayo ako. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ako ng ilang nakarelasyon. Hindi ko na itatanggi, minsan dahil takot ako mag-isa. Minsan dahil gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal pa sa akin. Pero dala ng trauma, dala ng pagod sa pagbubuntis at pagpapalaki ng anak, natakot na akong madagdagan pa. Kaya kahit 26 years old pa lang ako, nagdesisyon akong magpalaygate. Sabi ko sa sarili ko, tama na ang 5. Kailangan ko namang isipin ang sarili ko. Akala ko simpleng procedure lang iyon. Isang paraan para hindi na mabuntis, para hindi na madagdagan ang responsibilidad ko. Hindi ko alam na pagkatapos noon, may mararamdaman akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung kailan nagsimula, pero parang may nagbago sa akin. Mas naging mainitin ang pakiramdam ko. Mas naging impulsive ako. Mas naging padalos-dalos ang mga desisyon ko. May mga gabing hindi ako mapakali. May mga sandaling hinahanap ng katawan ko ang atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Noong una, inisip ko normal lang. Baka dahil matagal akong nagtiis. Baka dahil ngayon lang ako nakahinga. Hanggang sa napansin ko, pati ang asawa ng kapatid ko, napapansin ko na. Mabait siya, responsable, madalas tumutulong kapag kailangan ko ng tulong sa mga bata. Sa una, normal lang ang tingin ko sa kanya. Pero may mga sandaling nahuhuli ko ang sarili kong masyadong napapatingin. Pinipigilan ko ang sarili ko. Sinasabihan ko ang sarili ko na mali iyon. Na kapatid ko ang asawa niya. Na pamilya ko sila. Pero may mga pagkakataong mahina ang tao. Isang gabi,
May inuman sa labas ng bahay ng kapatid ko. Maingay sa labas, pero sa loob ng bahay, tahimik. Nagkataon na kaming dalawa lang ang naiwan sa sala. Nag-usap lang kami nung una, kamustahan, tawanan, mga kwento tungkol sa buhay. Hanggang sa naging mas personal ang usapan. "Ang tapang mo," sabi niya sa akin. "Hindi biro ang pagpapalaki ng 5 anak mag-isa." Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng papuring iyon parang may tumama sa puso ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang ganoong salita. Hanggang sa naging iba ang tinginan. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Hindi ko alam kung sino ang unang sumuko. Ang alam ko lang, may hangganang nilampasan. At pagkatapos noon, hindi na kami nakabalik sa dati. Akala ko isang pagkakamali lang iyon, pero naulit. Sa tuwing may pagkakataon, nagkakatagpo kami ng palihim. Sa tuwing nagkikita kami sa harap ng pamilya, parang normal lang. Pero kapag nagkakatagpo ang mga mata namin, may lihim kaming alam pareho. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, mas lalo kong nilalamon ng konsensya. Niloloko ko ang kapatid ko. Niloloko ko ang pamilya ko, niloloko ko ang sarili ko. Pero sa tuwing lalayo ako, hinahanap ko pa rin siya. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, dahil ba sa nagpalagit ako kaya naging ganito ako? May epekto ba yun sa hormones ko? May nabago ba sa katawan ko? Nag-research ako, nagtanong ako sa health center. Doon ko nalaman, ang ligation ay paraan lang para hindi na mabuntis. Hindi nito pinapalakas ang pagnanasa. Hindi nito binabago ang pagkatao. Doon ako natahimik. Kung hindi dahil sa ligation, ano ang dahilan? Habang mas iniisip ko, mas lumilinaw ang sagot. Hindi ito tungkol sa katawan ko. Ito ay tungkol sa sugat na hindi ko pa napapagaling. Sa batang 14 years old na napilitang maging ina, sa babaeng iniwan ng lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, sa pagod, sa lungkot, sa pakiramdam na hindi ako pinili. Sa bayaw ko, naramdaman kong may nakapansin sa akin na hindi lang ako nanay, na hindi lang ako tagalaba at tagaluto, na babae pa rin ako. Pero maling paraan. Maling tao, maling sitwasyon. Tuwing nakikita ko ang kapatid ko, gusto kong umiyak. Mabait siya sa akin, tinutulungan niya ako kapag kapos ako. Hindi niya alam na habang nakangiti siya sa akin, may tinatago akong kasalanan. Minsan naiisip ko, paano kung malaman niya? Masira ang pamilya namin, magkawatak-watak kami, at ako ang dahilan. May 5 anak akong nakatingin sa akin bilang ina. Anong klaseng halimbawa ang ipapakita ko? Habang sinusulat ko ito, unti-unti kong na-realize, hindi gamot ang kailangan ko. Hindi tableta para mawala ang pagnanasa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong harapin ang lungkot ko ng hindi umaasa sa maling tao. Kaya nagdesisyon ako. Kinausap ko siya. Sinabi kong kailangan na naming itigil ito. Mahirap. May parte sa akin na ayaw bumitaw. Pero mas malaki ang parte sa akin na gustong itama ang mali. Naglagay ako ng distansya. Iniiwasan ko ng sitwasyong kaming dalawa lang. Mas madalas akong nasa bahay, mas inilalaan ko ang oras ko sa mga anak ko. At higit sa lahat, naghahanap ako ngayon ng counseling sa health center. Hindi ko kayang mag-isa. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.